Lemon. Alright. Eto na ang Royal Guard na pinakamakunat na class, no? Dahil pinakamakunat na class siya, kailangan natin siyang i-build bilang isang bato o pader o kung ano mang tatawag niyo sa Royal Guard na yan, 'di ba? Simulan natin sa ating skill na ginagamit. Yan, ang makunat na build ay yung Excellent Stance build. Etong Warrior Stance build ay para sa crit build, hindi pa siya ganun ka okay gamitin, no, sa PvP. No, pwede siyang gamitin, nakakapatay naman, pero I suggest gamitin muna itong Excellent Stance na build. Yan yung ating skill set para dyan. Yung Roar pwedeng level 2, pwedeng level 1, at yung Quick Slide pwedeng level 1 at pwede ring level 3. Pero sa akin level 1 lang dahil dalawa naman yung movement skill ng Royal Guard. Yan. Tapos ang pinaka-importanting skill ay yung Shield Press dahil pagka naka-attack stance tayo, nagkakaroon siya ng pinpoint at pierce effect. No, sobrang solid ng pierce effect. Yan, tapos sa trans-second jab, no, meron tayo ditong yan, yung pa rin yung dati. Yung sacrifice, hindi natin siya gagamitin. I-explain ko mamaya kung bakit. Yan, tapos yan yung second jab skill natin at yung first jab skill. Alas wala namang pinagkaiba. Siguro yung bash kailangan lang i-level 10. At yung fatal blow para may bash. Dahil gagamit tayo ng Bongon card. Yan. Tapos sa ating feathers, yun pa rin, no? Walang pinagkaiba. Kung anong gamit natin sa RK, yun pa rin ang set na gamit natin. Time and space at light and dark, no? Pero actually pwede tayong mag full tank build, no? Kaya lang kailangan nating syempre tumulong sa DPS, no? Hindi tayo main DPS pero kailangan natin mag-add ng DPS kasi magkakaroon ng pagkakataon na mahihirapang pumatay ang ating main DPS at kailangan niya ng katulong, no? So hindi natin pwedeng i-build ang Royal Guard ng pure tank, no? Kailangan magkaroon tayo ng silbi. Yan. Siyempre, ang sigil na gamit natin ay yan, puro purple lang, no? Hindi na natin ginagamit yung floating protection kasi bilang Royal Guard, kailangan natin ng move speed, no? Pinaka-importante sa Royal Guard ang move speed kasi mabibilis ang mga ibang class, no? Ang Rune Knight mabilis, ang Warlock may teleport, may blink, pati ang Priest, di ba? Tapos may cart naman ang Mechanic, tapos Wolf naman sa Ranger, di ba? So kailangan natin maging mabilis. Fifth Breakout, Immortal Body, Surging Protection, at Deadlock Aurora na para sa pandagdag HP or heal pagka mamamatay na tayo. Yan. Tapos sa ating Nexus, yung katulad ng sinabi ko, no, puro pampapakunat lang, no. PDEP, MDEP, PVP, yan, P damage, M damage reduction na skill, ganun din sa iba. Dedication, protection, at puro PVP, no. Ito liberation at fortification. Yan yung mga pinaka-importante, 'di ba? Kung gusto nyo, pwede naman yung motivation, 'di ba? Dahil dalawa ang movement skill ng Royal Guard, yan. P damage, M damage reduction din yan. Alright. Tapos sa ating Nexus pala, no? Sa Nexus talent, hindi pa kompleto ang aking Nexus talent. Kung makikita nyo, meron lang akong Divine Shield at yung Absolute Domain. Pero syempre ang gusto nating makuha, yung mga yan, makuha natin lahat, no? Mga pampakunat. Yan, yung overbrand din natin kailangan dahil sa ibang build yan. Itong unyielding, kailangan natin to para pagka wala na yung PvP ward natin ay makunat pa rin tayo, di ba? At ano pa ba? Siguro itong Absolute Domain, no? Para sa dagdag movement speed. Teka, yun ba yung wala ako? Ay, meron pala akong Absolute Domain.
Ano ba yung wala ko? Overwhelming, yan. Para sa dagdag debuff, di ba? Pang bawas ng strength at bawas ng luck sa kalaban. Di ba? 20% yung bawas niyan. Kumbaga, para itong naging ang tawag dyan, Magnolia card, no? Kung wala ka pa nito, edi mag Magnolia card ka muna. Same effect naman. Yan. Tapos sa ating equipment, diba? Ang build na ito ay hindi gumagamit ng crit. So, kailangan natin ng melee boon sa ating enchantment, diba? Parehas na parehas sa ating sword rune knight, no? Yun lang, melee boon. Tapos dito PvP, PDEP, vitality boost, anti-P damage, anti-P damage, melee, PvP. Tapos yung equipment, syempre yung mga pang-tank. Yan, Cherry Cream Dough, Corn Bunny, at yung Floral Elf. Yan, dahil may lifesteal ang Floral Elf. Tapos P damage reduction 4%, no? Tapos yan, no, sa PvP, no, paano yung gagawin natin? Ang kailangan mo lang gawin ay mag-attack stance, no? Kasi pag nag-attack stance ka, meron kang plus 50 reduction. Halimbawa, ayan, naka-defensive stance tayo. Yan, meron akong P damage reduction at M damage reduction na 211 at 216. Ngayon, pag naka-attack stance ako, meron na akong yan, 261 at 266. Yan, ganun ka taas yung reduction yan. Tapos syempre pag gumagamit ka ng mga skill at kung ano-ano, gagana yung nexus mo, nagiging 269, 274. 'Di ba? Pag umatak ka pa, nadadagdagan pa 'yan, 'di ba? Yan, 293 at 298. Tapos pag na-heal ka ng priest, tataas pa 'yan, pwedeng umabot ng 300, 'di ba? 350. Yan, naabot pa 'yan doon. Kaya makunat ang Royal Guard. Yan, tapos syempre pag naka-attack stance ka at ginagamit mo yung pinpoint at holy thrust, di ba? May stun ng holy thrust at saka pinpoint. Di ba? Yung effect niya yung pinakamalupit. Yan, ito, yung pierce. Yung pierce kasi ay minus 40% sa P damage, M damage ng kalaban at saka mababawasan yung healing receive ng kalaban, no? Yan yung matinding debuff niyan. Yan. Tapos dahil 3 stacks yun, so 40% times 3. Hindi ko alam kung ganun siya nag-work, pero feeling ko ganun. 120 yun reduction. Sobrang solid dun. At yun lang, no? Hindi natin kailangan magpalit sa defensive stance, no? Basura yung defensive stance, no? Kailangan mo lang lagi naka attack stance. Tapos yan, pindutin mo lang itong kulay pula. Ano ba to? Moon Slasher kapag cooldown. Yan. Tapos pag ready na ang iyong yung ultimo, Decisive Domain, gamitin mo lang. Yun lang. Napakasimple lang ng gameplay. Tapos ayun na, tatayo ka na lang doon, mag-AFK. Sobrang kunat mo na, di ba? Kailangan mo lang hanapin yung Warlock ng kalaban o kaya yung Rune Knight kung ano yung malakas na damage, no? Tapos yun yung i-debuff mo, no? Magiging baldado na yun. Yung madi-debuff ng Royal Guard mo. Yan. So napakalaking tulong nun pagka baldado yung yung main DPS ng kalaban. Yan. Alright. Yun lang, no? Napakasimple lang ng gameplay. Yan. Tapos sa ating tapos sa ating equipment, ang ginagamit ko ay Charleston. Tulad ng sinabi ko, hindi mo kailangan ng sobrang magpakunat. Actually, pwede ka nga mag-DPS eh. Yung PB, halimbawa ay makikipag 1-on-1 ka sa Rune Knight.
'di ba? Pwede mong gamitin yung PBS, DPS equipment mo. Yan, kung meron kang sheriff hat, bunny sheriff, Tom of Snow, pwede mo yung gamitin, makikipag one-on-one ka. Tapos, ang gamit ko ay Ivory Lance para dun sa vulnerable debuff. Kasi basura yung ano, yung isang ano, ba yan? Ito, yung piercing spear, no? Siguro, kung ano man yung maganda dyan, yan lang, yung P damage reduction plus 6%. Etong plus 18% na dagdag damage sa pinpoint attack at earth drive, 'di ba? Walang kwenta 'yan. Yun lang, 'di ba? Walang kwenta eh. Kasi yung Ivory Lance, no, yung vulnerable effect nito at saka yung yan may P attack siya, mas mataas yung magiging damage ng Ivory Lance compared doon sa plus 18% na damage nung piercing spear. Ganon din sa ating shield, Naga skill shield ang gamit ko. Tapos Virus Core na tawag dyan, reflection module at saka yung ano tawag dyan, yung reflection, ito nakalimutan pa, no, yung shield reflect. Yan, para tatlo ang ating pang reflect. Tsaka syempre meron tayong defending aura. Yan, para hindi mabawasan ang ating move speed, 'di ba? Pagka susugurin natin ang warlock, 'di ba? Defending aura ka muna tapos charge mo ang warlock, 'di ba? Kasi pag naunahan ka ng warlock tapos di ka ready at di mo siya na pinpoint, ay matutunaw ka pa rin, no? Kahit may PvP ward ka kung maunahan ka ng warlock. So dapat hindi ka magpauna sa warlock. At syempre yung rune knight, 'di ba? Kahit maunahan ka niyan ay hindi ka fast kill niyan. Yun lang, no, sa ating gameplay. Tapos kung bakit sa sacrifice, no, tungkol naman sa sacrifice kung bakit hindi siya advisable, na fix na ang sacrifice, no, times 3 ang HP sa PvP. So times 3 na rin ang bawas ng sacrifice bleeding sa iyong HP sa PvP. At dahil dito sa defensive, dito sa excellent stance, naka-fix ang ating attack speed na 100%. So merong pagkakataon na magagamit mo yung sacrifice, no, pero tingin ko bug yun na nagagamit mo siya. Kasi yung attack speed nga dito ay fix na 100%. So ang kailangan mong gamitin dito sa iyong auto ay wala ka dapat normal attack, no, yun lang, pinpoint lang talaga yung gagamitin mo. Etong quick, tawag dito, etong spear quicken, no, para lang yan sa flee, sa yun lang. Actually kahit wala naman yan, hindi naman yan masyadong importante. Yang 4 lang na skill, no, auto guard, etong God shield, earth drive at etong shield press, no, or pinpoint. Syempre pag naka-attack stance ka ay magiging holy trust itong earth drive at yung shield press ay magiging pinpoint, no. Pangit kasi yung effect niyan pagka naka defensive stance ka tapos sa atake ka, yung debuff niyan ay ayan, 'di ba? Attack speed at movement speed lang sa nabawas sa kalaban, 'di ba? Walang kwenta. Saka itong siguro pwede mo siyang gamitin, halimbawa tatakbo ka or blood gold ang labanan, yung goblin, 'di ba? Mag-excellent stance ka. Yan, bibilis ka, makakatakbo ka, tapos mag-heal ka naman pag gamit mo tong King's Grace. Yun lang siguro, no? Pero wala, basura yung dalawa. Kasi etong decisive domain, yan 1,000 reduction. Sige, makunat ka, pero saglit lang yun eh, 'di ba? Ang pinakamagandang defense pa rin ay offense. Yan. Alright. Yun lang for our PvP guide, no? Magpapakita na lang tayo ng dimension drill natin kahapon. Yan.
Alright, peace out. At syempre kung meron pa tayong kailangan baguhin sa build, i-update natin ang Royal Guard natin. Yun lang. Kita-kits na lang next video. Bye-bye! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, coke